Sa lubhang napuruhan ng bagyo, marami na ring nagkukumahog na makapamili ng mga supply sa ilang bahagi ng Western Samar. Mula sa base sa Samar, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, simple lang naman daw ang pamumuhay ng mga kababayan natin dito sa may Basay sa Western Samar. Meron silang palayan at meron din silang katabing dagat kung saan sila nangingisda. At meron din naman daw mga programa ang lokal na pamahalaan para na pangmaramihan at pangmatagalan. Yun nga lang, matapos manalasa ang bagyong Yolanda noong nakaraang linggo, ay pang-araw-araw na survival daw ngayon ang kanilang problema. Matagal nang nalusaw at malagim na bahagi na lamang ng kasaysayan ang bagyong Yolanda. Pero dito sa Calbayog City sa Samar, hindi man hinagupit ng super typhoon, tila pinahihirapan pa rin hanggang ngayon. 3 araw matapos masaid ang supply ng gasolinahang ito, muling pinagana ang mga bomba para magbenta ng gasolina, krudo at kerosene. Sa paghupa raw ng bagyo, panic buying ang naganap. Medyo matagal lang sir kasi galing pa ng Pasacao, Camarines sir. Mahaba yung biyahe, mga ilang oras din yun eh. Wala kaming supply ngayon galing sa Anibong Depot, sa Tacloban. Kasi nga malaki yung damage doon. Dahil putol pa ang supply ng kuryente, gasolina para sa generator ang habol ng mga bibili. Ang iba, krudo para sa kanilang kabuhayan. Pag hindi kami makapalaot. Anong nangyari nung 3 araw na hindi kayo makapalaot? Standby. Walang hanap buhay. Lahat ng mga istasyon wala. Sa tingin ko sir, hanggang ngayong araw lang to kasi ang daming namimili. Pababa ng Western Samar sa lungsod naman ng Katbalogan, dagsa ang tao sa sentro ng syudad. Pero hindi lahat ng establishmento ay bukas. Marami ngayon ang umaasa sa ipadadala ng mga kaanak mula sa ibang lugar. Pero mismong mga remittance centers ang nagsabi, hindi kakayanin na maserbisyuhan lahat agad-agad. Mula kahapon pa. Hanggang ngayon hindi pa kami nakakuha. Pipila pala kami ngayon para kumuha ng number. Kailangan namin dito sa Samar Leyte, kuryente, gasolina dahil walang transportation pag walang gasolina, gutom. Sa paglilibot namin sa Western Samar, bahagya lang ang bakas na iniwan ng bagyong Yolanda sa ibang lugar hanggang sa marating ang bayan ng Basay. Dagat ang katabi pero sinira o nilamon na nito ang bangkang gamit pangisda. Bukas ang kalsada papuntang mga karatig bayan pero paano raw hahakot ng supply kung wala nang pakinabang ang mga sasakyan? Walang pagkain, tubig, gamot, lahat ng kalakalan pati na operasyon ng lokal na gobyerno ay nahinto. Paano raw nga ba babangon ang isang bayang ngayon ay nagkagutay-gutay? I'm sure na magsusurvive kami ngayong araw na ito dahil sa mga dumating na relief goods sa amin. Yun nga, yung bukas at saka para sa susunod na mga araw, yun talaga yung malaking inaalala ko. Kitang-kita raw ng ilang residente kung paano umurong ang dagat sa kasagsagan ng bagyo at sa pagbalik ng tubig, binayo na ang bayan. Hindi na namin inintay na umabot pa yung tubig kasi siguro kung inintay pa namin, siguro wala na kami rito. Hindi namin nakakalain mag-aabot dito ng ang tubig ng dagat kasi mataas na rin dito. Aabot sa 200 ang namatay. 4 na po ang hindi pa nahanap sa ngayon. Marami ang patuloy na naghahanap ng paraan para maibalitang nagiba ang kanilang bayan pero sila ay buhay. Mel, ipapakita natin ngayon itong live video ng ilan sa mga sampo o ilan dun sa mga private vehicles maging yung service vehicles dito sa may bayan ng Basay sa Western Samar. At ito yung mga totally damaged o sira talaga matapos yung bagyong Yolanda noong nakarang linggo. Ang sabi nga sa atin ng local government ay paano ka nga naman daw makakapaghakot ng supplies mula sa mga kalapit na bayan kung ganitong pahirapan yung magiging wala kang gagamiting service. At syempre nakikita natin, Mel, ngayon ito dahil may ilaw tayo kaya nakikita natin itong lugar na ito. Pero itong zoom in natin na video, ay yan ang sitwasyon dito sa Basay Samar ngayong magdamag. Mel? Cedric, alamin mo na nandyan yung team ng GMA Kapuso Foundation. Sa mga oras na ito, sila ay nasa Calbayog, ano? At bukas ang plano namin ay magpapakain tayo, lutong pagkain na ibibigay natin sa mga kababayan natin. Malamang-lamang sa Giwan ito gawin. Sa sana, Cedric, kayo makipag-ugnayan, ano, bibigay ko sa iyo yung number ng ating leader dyan sa Katbalogan sa Samar. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.